Magandang araw mga paps, magbibigay lang tayo ng tutorial about sa pagtetest, paano mag-test ng ignition coil. So para malaman nyo rin na kung talaga bang ignition coil ang problema. Actually mga paps, napakadali lang naman i-test to basta meron kayong tester, analog man or digital. So sa analog, kailangan nyo i-set sa 200 ohms. Kung digital nyo ay walang auto, katulad nito, may auto yun sa akin. Kung walang auto, i-set nyo sa ohms. Okay? So, ito mga paps, napakadali lang naman ito. Ang pagtetest ng ignition coil, dalawa lang itetest natin dito. Okay? Yung primary, tsaka secondary. No? Pag sinabi natin primary, ito yun. Ito yung primary, ito yung secondary. Okay? Okay mga paps, simulan na natin para hindi na mababa video. So, itest na natin yung primary. Okay? Yung positive proof, make sure lang na naka-set sa sa ohms set nga natin. Saan kasi pwede kasi naka-auto na eh. Try na, set na rin natin sa ohms para makita nyo. Ayan. Ayan, naka-set na sa ohms. So, ayan. Yung positive proof, lalagay nyo ngayon dito sa pinaka-source nya. No, yung yung positive dito ilalagay ha. Ang inulit ko, itest natin ay primary. Okay? Dapat makakuha tayo ng hindi bababa sa 0.3 to 0.5. Okay? Test natin. Ayan. 0.5. 0.5. Ayan. Goods na goods to mga paps. Sa kabila naman sa ground. Okay. Nakakuha tayo ng 0.5 na reading. Ibig sabihin, goods na goods. Pasok na pasok dun sa range. Basta ang range yan, hindi dapat bababa sa 0.3 ohms to 0.5 ohms yung reading sa primary. Kapag bumaba sa 0.3 ohms, medyo alanganin na tayo doon. Basta yun yung range niya. No? Dapat hindi rin tataas sa 0.5. So, wag, yun mga paps, yun lang yung wag nyo natin pahabain pa. Basta yung range na pasok doon, goods yung nyo, yung ignition coil nyo, yung pinaka-primary goods. So, itetest naman natin ngayon yung secondary ng ignition coil. Secondary naman, ilalagay natin yung positive test prompt dito sa pinaka high tension wire. No, take note take note lang mga paps. Bago nyo itest yung secondary ng ignition coil, make sure na tanggalin nyo yung spark plug cap. Huwag yung itetest na nakakabit yung spark plug cap kasi meron tong reading na 5,000 ohms. Hindi magiging accurate. So, mas maganda kung tatanggalin nyo muna yung spark plug cap bago nyo itest yung secondary ng ignition coil nyo. Okay? So, ulitin ko. Yung positive test prompt lalagay nyo dito sa high tension wire, yung pinakadulo, saan natin kinakapit yung spark plug cap. Tapos yung negative test prop naman lalagay natin sa negative ng ignition coil. Yan. So ilan nakuha natin? 6.03, no? Sabihin pasok na pasok sa range, mga paps. Kasi yung secondary ignition coil secondary na ignition coil dapat ang range niya hindi siya dapat bababa sa hindi siya dapat bababa sa 5,000 ohms. No, pag bumaba siya sa 5,000 ohms, hindi na rin maganda. Pero iba goods pa sa kanila yan yung 4,000 ohms, no? Okay pa naman yan. Pero sa akin yung recommended yung inaano natin, no, yung range niya. Para sa akin yung magandang reading
na output dapat hindi bababa sa 5,000 ohms to 25,000 ohms. No? Yun lang, mga paps. Doon lang sa range na yun, sa pagitan nun. No? Kasi pag bumaba o mas sobrang taas naman, hindi na masyadong accurate yun. Pero pag tinest nyo, kunyari tinest nyo, at mayroong continuity, ibig sabihin parang ganito. Okay? Parang ganyan. So, tapos wala kayong nakuhang reading. Tinest nyo yung primary tsaka secondary, wala kayong nakuhang reading. May problema na yung ignition coil, kaya napalitan. Tapos yung sa primary nyo may reading. Tapos sa secondary walang reading. May problema na ignition coil nyo. No? Kung sa primary may walang reading, sa secondary naman ay may reading, may problema na yung ignition coil nyo. Kailangan nyo na magpalit. Ganun lang kasimple, mga paps. Napakadali naman yung test to. At sana na-gets nyo. No, ganun lang. May mga iba pang way para i-test nyo. Hindi lang sa digital. No? Sabayan nyo sa susunod na mga video natin. I-share ko rin sa inyo yung mga iba pang paraan sa pagtitest ng ignition coil. So, ito yung pinaka-best na pwede nyong gawin para makasigurado lang, no? Merong iba diyan na kahit walang test, walang tester, pwede rin naman. So pagbabasihan mo yung output ng kuryente, no, dapat bluish siya. Pero pag medyo madilaw na at hindi na pa iba na yung bato niya, medyo hindi na bluish, may problema na rin yung ignition coil mo. Or manipis na yung buga ng yung output na kuryente, may problema na ignition. So para makasigurado din, ginagamitan natin ng tester para at least patunayan natin na goods pa yung ating ignition coil. So yung mga paps, sana may napulot kayong kaalaman o may natutunan kayo sa video na to. Kung may natutunan kayo, huwag nyo naman sana ipagdabot yung i-subscribe nyo naman yung channel ko, and then i-like nyo yung video, mag-comment kayo, no? So yun lang, mga paps. Maraming salamat para to sa inyo at para kahit papano ay makatulong at kayo na rin mismo gumagawa ng magto-troubleshoot ng mga motor nyo. Okay? So yun lang, mga paps, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng suporta nyo, lalo na yung mga subscriber ko. Maraming salamat. God bless all sa inyo lahat. Kayo lagi. Right safe. Bye-bye.